una to survive siyempre, and then next is to climb to the ladder. Climb to the ladder. Ano ba 'yun, wala na naman akong maisabaw na sabaw ako. Climb to the ladder. Anyway, yung parang ano, para maging kilala sa society. Napakasabaw, napakasabaw. Paki-elaborate nga 'yan, paki-elaborate. My God, taray. O dapat Lina Astor. Kung mapapanood mo yung Gilded Age, dun mo makikita na kung ano yung klase ng environment mo. Oh my God, nangingilabot ako. Biglang mata ba ang download ko universe? Dun 'pag napanood mo yung Gilded Age, dun mo mapapansin na kung ano yung klase ng environment mo, yun yung maghuhubog or yun yung magshi-shape sa nag-brown out na naman. Ano ba? Ayan, sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagsisinungaling na nag-brown out. Para tuloy akong nasa ano, para may victims keme-keme. Ay, nawala na naman yung download ko sa isip. Hello. Hello. Video log. Ang ganda ng ano ko, ang ganda ng ganda ng setup ko today. Ayan, ginamit na naman ang creativity. Na maganda yung furniture sila dito. In fair. Ang cute. Tapos gusto ko yung kulay. Buti na lang. Iniisip ko kasi na um, hindi ako yung long sleeve, yung parang something na quite, alam mo yun, linen or quite formal. Semi-formal, I mean. Ganun. Kasi syempre, nasuot ko na yun before. Pero alam mo yun, maulan, tapos parang feeling ko, wala namang akong balak mag-buffet, ganun. So, parang naisip ko, back to uniform na lang uli ako. The white jacket, ganun. Which is sobrang, oh my God, hindi ako nagkamali na nagdala ako na gano'n yung setup ko. And may naka-jogging pants ako na, ano ba? Yan, nakakaganyan ako. So, jogging pants and then white on white, gano'n. Buti na lang ito yung sinuot ko kasi sobrang lamig. Sobrang lamig dito and then sobrang lamig din kasi siyempre umuulan. May bagyo pala, hindi ko alam. I mean, pero yung bagyo pala naman kasi is wala dito, wala sa Manila, nasa north. Pero, um, damay dito kasi, ano yun, maulan gano'n, malakas yung ulan. So, kanina parang wala akong maisip, parang wala akong maisip because hindi ako nakatulog ng maayos kanina. Eto, for medyo binibilis-bilisan ko ng konti kasi baka kasi mamatay na naman yung ilaw. I mean, nawalan kasi ng kuryente kanina, gano'n. Pero nung tumawag ako dun sa front desk, ako lang pala yung wala. Gano'n. Ta's nagtaka ako kasi biglang chik, tapos namatay. Oh, 'di nagulat ako, naloka ako kasi parang sa bahay nga namin hindi nagba-brown out, eh. I mean, oo, 'pag malakas yung ulan gano'n, ano yung tawag dun, nagfa-fluctuate gano'n. Pero hindi ko in-expect na dito rin pala sa hotel possible. And then nagtaka ako, parang akala ko, hala, wala ba kuryente? Kasi nagising ako ng madaling araw, eh, mga 2 gano'n. Gising pa ako nun, 'di ba? So, okey, nawalan ng kuryente, tawag ako. Tapos lagyan ko lang daw ng keycard yung, ano ba yun, yung lagayan dun sa taas, gano'n. So, nilagyan ko, wala pa din. So, tawag uli ako, 'di nagpatawag na siya ng ng technician. Yun pala, yung doon sa eto, nasa tapat ko kasi siya, nasa medyo malayo, pero somewhere sabihin nating, oo, basta dun sa kabilang part, ayun. Marami siyang switches, gano'n, and naka-cover siya. I mean, ba't ko naman gagalawin yun, 'di ba? Ayun, so ayun, kusa siyang kusa siyang nag-switch. Kusa siyang nag-switch, gano'n. Tapos yun, tinaas lang ni I mean finlip lang ni kuya yung switch, gano'n. O di ako back to resume lang, gano'n.
Kasi nung pagpunta ko naman dito, buong simula nung hapon gano'n, wala naman, normal naman, ang saya-saya ko nga, eh, gano'n. Wala naman akong problema, gano'n. It's just that yun lang, biglang nag-switch. Tapos kanina kasi hindi rin ako makatulog. Parang natulog ako ng 7 kasi nga, eh, after kong ah, mag-vlog about dun sa food gano'n, kasi masarap yung food, gano'n. Tapos anong tawag dito, pinilit natulog lang ako gano'n. I mean umupo muna ako siyempre kasi baka mabusog gano'n, bawal matulog ng busog gano'n. So pahinga muna and then ano, tinry ko na matulog. Nakatulog naman ako and nagising ako nung 10 pero hindi ako nakatulog na maayos gano'n. Hindi ako nakatulog na maayos kasi feeling ko parang I don't know, ba't gano'n? Bakit feeling ko parang ang daming tao lagi do'n sa ano, do'n sa loob. Parang feeling ko parang may pumapasok. Siguro kasi I'm not sure because dahil malapit 'to sa ano, sa mall, baka yung mga tao is pupunta sa mga events. I'm not sure kung merong events ngayon or something na ano. So and then katabi nito yung ano, yung labas nito is may mga kotse sa labas, gano'n. Yung parang parking, gano'n. Ayun, so parang nakatulog ako pero yung mababaw, alam mo yung mababaw na tulog? Tapos nagwo-worry ako kasi siyempre mag-isa lang naman ako. So parang may papasok, parang ano feeling ko may pumapasok sa loob, gano'n. So parang kailangan kong gumising gano'n kasi hala baka kung sino yun, gano'n. Ayun, pero parang paggising ko na wala naman. And then yun, I check all my things, wala naman nangyari, yun lang. So, parang hindi tuloy ako makaisip na ano ba iko-content ko, ano bang ano ko, wala tuloy ako sa wisyo na, oh my God, may universe tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako mag-isip, ano content na anong hanash natin today, gano'n. So, yun nga bandang 2 AM biglang namatay yung ano, yung sa kuryente, gano'n tapos nabuhay, gano'n. Tapos back to ano lang ako. Tapos kanina iniisip ko mag-content na ba ako or what, ipipilitin ko bang matulog. Kaso 'pag natutulog uli ako parang parang ano, parang hindi ako makatulog. Parang wala, eh, parang alam mo na medyo inaantok ka pero parang ayaw kang patulugin, gano'n. Ayaw kang makatulog. Isip ko, "Oh my God, baka feeling ko kailangan ko na mag-content." Gano'n. Ta's kanina nakita ko si ano, si 333 gano'n. Angel number 333. Where is that? Hindi actually ito pala 222 muna. 222 on the clock. Kanina siya, madaling araw. So, Sunday na today. And then 333 on the clock, gano'n. Ayun, ta's kanina nakita ko rin 1221. 1221 on the clock, ayun. So, parang nawi-weirduhan lang ako na parang, ano ba 'tong ano, kinakausap ko na, na ano ba, matutulog ba ako or magko-content? Matutulog ba ako or may hanash ba ako today? Gano'n. So, hinayaan ko lang. Tapos kaninang bandang kasi 4 yun, eh, anong oras na ba ngayon? Oh my God, 5 na. Ay, umaga na. Umaga na naman, magandang umaga. Hindi kasi kaninang bandang 4 namatay na naman yung ilaw. Ay, yan. Namatay na naman yung ilaw. Ayun na naman nag-flip na naman yung switch. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yun nagpatawag na ako ng technician, gano'n. Parang sa'kin naman, ewan ko, hindi ko naman kasi alam kung big deal yun or hindi, gano'n. Pero hindi naman ako mag-hysterical para lang dun, 'di ba? So, wala lang, depende. Nagsabi na rin ako kay kuya na if ever kung ano, gusto ko rin magpalipat ng room kasi baka alam mo kasi siyempre pangalawang beses na, 'di ba?
Pero I mean, alam mo yun, hindi naman sa'kin, big deal yun kung mapalitan or hindi. I mean, okey na on, gano'n. Eh, di back to normal. Sige, discuss muna natin yung kasi blue hour na kanina. Woo! Look at the blue hour. Actually, hindi na nga blue hour, eh, kasi kanina mas blue pa. Mas kulay blue pa 'yan, ganyan. Pero at least paumaga na siya, oh, 'di ba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Tada! Sana wag muna umulan mamaya. Sana tapos na. Kasi yung bagyo pala is patapos ano siya, nakalabas na siya. So, wala ng ano, sana wala ng masyadong ulan para makauwi ako ng maayos. Kasi feeling ko parang mahal-mahal mag-Grab papunta sa ano, papauwi sa'min. So, parang gusto ko muna i-try na mag-commute, gano'n. Oh, well, anyway, ang naisip ko na lang na ano, na i-content ngayon since wala pa akong masyadong maisip, ano, wala ako sa wisyo, wala akong mahanash. Ano na lang, naisip ko 'to kanina na nanonood ka ba ng Gilded Age? Medyo late na ako dito, ha. Medyo late na ako and kaya din siguro ito yung binigay sa'kin ni universe na setup. Oh my God, very, very Gilded Age. Hindi lang ano yung suot ko, gano'n. Pero I feel ano, very Mrs. Russell, Lena Astor, Miss Van Rhyn. 'Di ba? Kung nage-gets mo 'yun, kung napanood mo na yung Gilded Age or if I'm not mistaken ano, ongoing pa siya. I think season 3 ongoing yung season 3. Pero yung season 1 pa lang ang napapanood ko. Late na, eh, late na. Kasi parang noon chineck ko lang yung ayoko kasi uso-uso kasi nun yung ano bang tawag dun, yung 'di ko tuloy mabigka, 'di ko alam. Bridgerton ba 'yun? Sorry, ha. Na feeling ko kasi parang cute-cutean lang sila na parang princess-prinsessan lang gano'n. So, parang 'pag tinitingnan ko parang ayokong panoorin. Parang yung wala siyang lalim, gano'n. Baka parang ano lang siya, parang Disney, ano ba 'yun, yung parang mga princess-prinsessan na ano, parang anong 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 tawag sa team na gano'n, parang teen. More on pang teenager na audience, gano'n. So, medyo wala siyang lalim, iniisip ko baka gano'n. So, hindi ko pinapanood. Tapos ito yung Gilded Age, nakita ko na rin noon. Tapos nakita ko parang parang baka tipong teleserye, sosyalan lang din 'yan. So, hindi ko pinapansin. Tapos recently, yun nga, sumasagi na naman sumasagi na minsan nakikita ko sa ano, parang sa FYP, ganyan, Gilded Age, gano'n. Tapos naisip ko, sige na nga, panoorin mo na nga yung Gilded Age. Parang ano ba 'yan, lagi na lang lumalabas, gano'n. So yun, chineck out ko, maganda pala. I mean, kung hindi mo pa siya napapanood, panoorin mo. Kasi up to you ha kung saan mo siya mapapanood. Gano'n, kung anong method mo siya mapapanood. Kasi napansin ko parang eto yung dapat na mga klase ng story na ano, eh, alam mo yun? Dapat ganito gumawa ng teleserye, parang gano'n. Kasi bakit? Kasi dun sa Gilded Age, hindi naman ako magkukuwento ng masyadong ano, pero mapakuwento pa din, gano'n. Season 1 pa lang naman ako, ayaw ko pa nga simulan yung season 2, eh, kasi pero excited na ako. Kanina dapat manonood ako, eh. Pero ito, ang napansin ko kasi dun sa Gilded Age, ayun, nandun na tayo sa part na mayroon siyang lalim. May lalim, kasing balon. Kasing lalim ng dagat. Hindi, kasi may lalim yung Gilded Age because, yun, kaya ako na-hook dun because ano siya, eh, real oo, it's tungkol siya sa parang 1800s sa Amerika. Pero yung themes nung mga buhay nila is sabihin natin na applicable din siya in real life as of now. Yung ano bang term yun? Parang yung power dynamics, gano'n. Yung parang
politics, yung paano tumatakbo yung isip ng mga tao. Kung ayun, yung idea na lahat ng tao, lahat ng karakter dun regardless of kung anong class ka, kung kung ikaw yung mga nasa upper class kasi yun yung ano, yun tungkol dun yung show, eh, yung mga upper class of New York nung 1800s, yung mga very, rich and famous at that time. So, yung mga tao na nandun sa upper class is parang mapapapansin mo na, oh my God, kahit pala yung mga ano 'no, yung mga mayayaman parang talagang nagtatrabaho pa rin talaga sila for them to sustain and to climb, alam mo yun? Para, to climb higher sa society, gano'n. Na parang hindi siya ano, eh, more on trabaho din talaga rather than yung ano yun, yung parang kasi inisip natin 'pag, "Ooh, they're wealthy, they have a lot of money." Parang more on they living, alam mo yun, an easy life, gano'n. They have an easy life based on sa show, ha, do'n sa nakikita ko do'n sa show. Parang yeah, they have, yeah, very easy life kasi siyempre nando'n lahat yung butler, yung mga maid, may mga governess pa sila, taray governess. Tigabantay lang pala yun ng ano, tiga tigabantay lang pala yun ng ano, yung anak, like yung anak na babae, gano'n. Para yung parang chaperone, yun, chaperone pala yun, governess, governess ang tawag, oh. Mag-a-apply ka, "I wanna be a governess," gano'n. Hindi ka na babysitter, governess ka na kasi malaki na yung bata, gano'n. Pero babantayan mo kasi pagagalitan ka nung nanay, ifa-fire ka, gano'n, governess. Tapos yun nga, yung mga parang mga tao na nasa upper society, gano'n. Parang matindi yung politics nila and lahat sila they work hard para ano yun, to keep their status, to keep them, known in the society, gano'n. So and bukod pa sa kanila, may iba din, yung may pinapakita din dun na kahit yung mga nagtatrabaho sa kanila, yung mga nasa lower lower class, yung mga common people, is that may kanya-kanya din talaga silang buhay and they also work hard. Kasi parang halimbawa, paano ba yun? Sana nasusundan mo ako, impromptu lang naman 'to. Halimbawa, sabihin natin na eto yung sa ginagalawan natin ng mundo, gano'n. Hindi naman natin alam totally kung ano yung nangyayari sa alam mo yun, sa mga tao na nasa upper class, gano'n, pinaka-upper class, gano'n. Kasi parang they have their own world, gano'n. And tayo mga common lang naman tayo ng mga tao, 'di ba? Parang ang alam natin, oo, we work hard for, everything, gano'n. Pero yun pala, kahit sino, kahit regardless of, sa kung nasaan ka sa society is alam mo yun, na people work hard to alam mo yun, una to survive siyempre and then next is to climb to the ladder. Climb to the ladder. Ano ba yun, wala na naman akong maisabaw, nasabaw ako. Climb to the ladder. Anyway, yung parang para maging kilala sa society. Napakasabaw, napakasabaw. Paki-elaborate nga yan, paki-elaborate. My God, taray. O dapat Lina Astor. Kay Lina Astor tayo. Dapat naman very nakaganyan. Ang hirap. Kasi naman mga tipong mga palagi silang dun pala galing yung idea nung ball, 'di ba? 'Di ba 'pag sinabi nating ball, parang ano lang 'yan, eh, parang JS Prom lang naman yung ball na 'yan. Or halimbawa sa mga ano ba 'yun? Ano ba may company event ba? Ayun, mga Christmas party, gano'n. Para ang theme is ball, gano'n. May sayaw-sayaw. Ay, may mga magde-debut, yun ba? Yung debutante, gano'n. May mga pasayaw-sayaw ng ta's may mga naka-gown, mga naka-tuxedo, tapos siyempre yung mga tao ngayon hindi naman nagpe-prepare ng mga ganyan, gano'n. Depende. Yung iba parang
Ano yun, parang customize na lang. Para parang maka-formal, basta maka-formal na lang gano'n. Hindi yung totally wala ng alam mo yun, hindi na sumusunod sa kung ano yung traditional na way, 'di ba? So, ayun parang nakaka ano yun, medyo nakaka-stress panoorin kasi parang naka-dress silang lahat, gano'n. Lagi silang parang a-attend lagi ng ball, gano'n. Kailangan lagi silang dress to impress lahat ng characters. Ta's yung 'pag normal na araw nila, yung mga costume, yung mga damit nila is ano pa din, very polished pa rin, refined pa rin. Hindi lang masyadong yung pinaka-elegant na dresses yung sinusuot nila, pero parang kailangan on the go sila, ready silang umalis. Kung halimbawa pupunta sila ng ball or whatever meron silang business, for that day, gano'n. Ano yung sinasabi na kwento sa Gilded Age? Hindi, ano pa ba napapansin ko dun sa palabas na yun? Oo, tinapos ko talaga siya kasi ang ang ganda niya, eh. Gusto ko yung lahat ng characters dun na malaking character ay ikaw yung hindi ko na nga alam nung una kung sino yung pinaka-main character dun. Kasi ang daming characters dun sa Gilded Age, pero lahat sila talagang meron silang highlight dun sa buong season na yun. Like ultimo si ano, sino ba yun yung character dun? Yung si Armstrong, yung parang siya yung ano, eh, medyo tumatak siya kasi parang siya yung character dun. Si Armstrong kasi dun is, siya yung medyo yung matanda na babae, na lagi siyang kontrabida. Kontrabida siya lagi na hindi naman sila yung tipong nagsisigawan na type na kontrabida, pero kontrabida siya in a way na lagi niyang, para siyang hadlang lagi sa mga plano ng iba, ayun. Kaya ko siya natatandaan kasi maraming taong ganyan sa 'di ba? Na 'pag halimbawa may mga ambisyon ka, may mga plano ka sa buhay, 'di ba? Tapos gagawa sila ng paraan para paano ka kokontrahin, 'di ba? Gano'n yung character dun ni Armstrong. Tapos eto kukuwento ko na lang, konting spoil. Si Armstrong lang naman yun, eh. Ayun, ang backstory pala kasi nun ni Armstrong is nakatira siya sa slums, gano'n. So, siya ay maid, ang trabaho niya siya ay maid dun sa Van Rhines, basta yun panoorin mo. Basta ano, maid siya dun sa upper class na bahay, gano'n. Pero 'pag umuuwi siya, nandun siya nakatira siya sa slums. Tapos andun yung nanay niya. Yung nanay niya is matanda na. Like hindi naman siya hindi ko sure kung totally may sakit yun. Pero basta sort of bedridden, gano'n. Nakakapagsalita pa naman and everything. Pero siguro dahil sobrang um, matanda na siya, elderly na talaga siya. Tapos may akala mo villain si Armstrong pero somehow makikita mo na hindi rin, parang hindi siya villain, pero hindi rin, gano'n. Because kaya pala gano'n yung ugali niya, kaya pala gano'n yung kung paano niya tingnan yung ibang tao na parang lagi niyang hinahatak pababa yung mga tao is because galing sa bahay yung source. Kasi yung mismong nanay niya na matanda, gano'n yung ugali. O 'di ba, nakakaloka. Para akong biglang naghahanap, 'di ba? Against the boomers, against the old generation na naman. Pero hindi, kasi napansin kong gano'n na, um, oh my God, medyo umiiba, may duma-download sa isip ko. May napansin ko na, oo nga 'no, kung mapapanood mo yung Gilded Age, dun mo makikita na kung ano yung klase ng environment mo. Oh my God, nangingilabot ako. Biglang mataba ang download ko, universe. Dun 'pag napanood mo yung Gilded Age, dun mo mapapansin na kung ano yung klase ng environment mo, yun yung maghuhubog o yun yung shape sa nag-brown out na naman. Ano ba? Ayan, sinasabi ko sa'yo, hindi ako nagsisinungaling na nag-brown out. Para tuloy akong nasa ano, para may victims keme-keme. Ay, nawala na naman yung download ko sa isip. Basta madilim ako. Ito, sasabihin ko na, anong tawag dun? Kung ano yung
klase ng environment mo, yun yung maghuhubog sa iyo, sa mindset mo, 'di ba? Kung ano yung perspective mo sa mundo. Natatawa ako sa itsura ko, para akong anino dito. Ipo-pause ko muna 'to, and then lilipat na lang ako dito sa may window kasi umaga na rin naman. So, para ano, pero yan, hindi ako sinungaling ha, pangatlong brown out na 'to, kanina pa. Yun lang, wait lang. Hello, hello, ayan, ako yung nagbabalik. Para naman pang-horror special na tayo. Kasi yun naman tinatamad akong tawagan yung ano, pangatlong brown out na naman 'to. Pero yun, nawala kasi yung iniisip ko. Nag-ano, meron kasi akong dinadalang ilaw, 'di ba? So, naka-ano muna siya, naka-power bank muna siya, kaya ako may ilaw. Kasi tinry ko, inikot ko dito dun sa likod, parang medyo ano, umaga pa kasi, tapos makulimlim pa, gano'n. So, hindi pa masyadong okey yung ilaw. Pero at least ito, okey na siya, 'di ba? Artistic pa din. Alam mo naman ako, creative. Oh, ayun na nga. Sana naman 'wag masyadong uminit. So, yun na nga. So, dun kasi sa Gilded Age, ano yun, dun kasi sa Gilded Age, um, ay, may buhok. Dun kasi sa Gilded Age, dun mo makikita na kung ano yung environment mo, yun yung shape sa isipan mo at saka yung sa perspective mo. Parang dun tuloy medyo napapaniwala tuloy ako na dun sa idea na, alam mo yun, kung bakit yung mayaman lagi silang mayaman, and then yung mahirap bakit laging mahirap, gano'n. Kasi it shows based on dun sa palabas, makikita mo. Kasi yung mga mayayaman dun, yung mga nasa nasa society, ang galing nila, ang galing nila kung paano, alam mo yun, ang galing nila kung paano sila magkakampihan, alam nila kung kanino sila kakampi, alam nila kung kanino sila iiwas. Yun nga lang, ang problema is very traditional sila. Like yun nga, yung mga very old, the old people is very traditional sila. And then masyado silang takot dun sa mga newcomers na yung mga biglang yaman, mga bagong yaman, ganun. Which is, panoorin mo, ganun. Natatakot sila. I mean, natatakot sila because mas wealthy itong mga tao na 'to, and baka alam mo 'yun, because of status, yung ego nila, gano'n. Pero alam mo 'yun, kung tutuusin kasi, kung tatanggapin nila itong mga taong 'to sa society, and then makikipagkaibigan sila, 'di ba? Parang they're going to, alam mo 'yun, they're going to prosper. However, close-minded sila because andun na yung ano, andun na yung ego nila, yung mindset nila na parang, kami na yung nauna dito, kami yung kami yung original na nag-build ng lugar na 'to, 'di ba? Tapos kayo bagong salta lang, 'di ba? So yun, parang, merong gano'n na insecurity ka na makikita dun sa show na yun. And even kahit dun sa mga common people, dun sa lower class is meron ding gano'n. Nag-alarm. Dapat 6:15 ako gigising. Eh, kaso hindi na ako nakatulog. 'Yan, video na lang tayo. So 'yun, anong tawag dito? Nawawala ako. Ayun, so makikita mo 'yun dun sa palabas, yung kahit yung mga nasa lower class, gano'n, yung mga bago na, anong tawag dito, lalo yung mga the ano, the young characters in the series, parang nasa kanila yung hope, nasa kanila yung change. And ano ang reflection nito sa atin as of 'di ba? Same, it's the same, 'di ba? Yung TV series na yon is reflection siya ng kung ano yung nangyayari ngayon, na applicable pa rin, na nangyayari pa rin yung ganyang mga mindset up to now, 'di ba? The old people is clinging on their beliefs,
on kung ano yung alam nila and kung ano yung 'di ba, kahit na alam mong baluktot, alam mong baluktot yung ano, yung logic nung gusto nilang mangyari pero kasi for them, yun yung nag-work para sa kanila. Pero bakit up to now ba nagwo-work pa rin yung mga gano'ng klaseng sistema? Like, no. Like, there will be a time na yung mga, um, yung mga ways, yung mga beliefs is ma-o-obsolete at ma-o-obsolete siya because somehow may maiisip na bago yung mga tao, may ibang options na, gano'n or mare-realize nila na parang, parang bakit nga ba, 'di ba? Like yung halimbawa na lang, ano ba? Yeah, yung idea nung ano, nung race, yung racism parang dun sa TV series, um, may mindset yung mga tao dun na kapag colored people, gano'n, ang expectation nila lagi is mahirap, gano'n. Kasi that's how they treat, colored people, 'di ba? Laging parang, um, anong tawag dun sa term na yun? Parang second class, gano'n. Second class lagi, gano'n. They treat them as workers. And then, dun mo makikita sa TV series na, oh my God, hindi yun naman pala. Parang depende lang pala kasi sa lugar yun, eh. Depende lang sa lugar na sa ibang lugar pala mayayaman sila and hindi mo lang alam because you don't explore, 'di ba? And yun, parang nakakatuwa dun the young people, gano'n, yung mga young characters kasi nasa kanila yung ano, yung change. And then, alam mo na, application, parang today, 'di ba? The millennials, the Gen Zs, 'di ba? Gano'n din, eh. Parang we shape the future, 'di ba? Parang minsan hindi mo naman unconsciously hindi mo naman alam na, "Oh, I'm shaping the future." Pero come on, 'di ba? Yung mga uso pa lang, yung mga trends, 'di ba? And then, um, for example na lang ganito, sa workplace, dun ako nakaka-relate sa workplace, 'di ba? Parang noon naabutan ko na parang yung part na sobrang rigid pa ng lahat, gano'n. Na parang may hierarchy talaga, kailangan may, what do you call that? Kailangan very formal yung way mo ng, communication. And then suddenly, 'di ba, yung mga ways of communication parang alam mo yun, nas nagiging informal na. Parang may in a way na parang as long as you are nice, gano'n. Like ako minsan nakakapag-smiley ako sa ano, sa sa email gano'n, sa work email gano'n. Pero not all the time, parang kapag nauna sila na magpakita ng this is okay and then, okay, gano'n. So, andun yung change na parang, puwede naman palang ano, puwede natin matapos ang trabaho natin ng alam mo yun, kahit na hindi tayo masyadong formal sa settings, parang gano'n. And 'di ba halimbawa, yun yung style ng, um, on how we work, 'di ba? Noon parang office-office lang. Parang expectation mo after, 'pag nag-apply ka dapat sa, corporate lang, diretso corporate, gano'n. Or if not, parang basta as long as nasa corporate, ah, nasa building, gano'n. But then nagshi-shift na siya na puwede pala na work from home, gano'n, 'di ba? Like ako work from home, gano'n. So, alam mo 'yun, andun yung changes, andun yung possibilities, and andun yung, um, puwede na, eh. So, there's no reason to go back, 'di ba? Kailangan ituloy mo na 'to. Like, kaya naman pala to work from home. So, 'di ba, eto na yung magbo-boom, eto na yung future. Dito na tayo lahat, dito tayo papunta. Because mas ano, alam mo yun, very efficient, 'di ba? Ang dami mo natatapos and at the same time, 'di ba, may time ka for yourself. Parang mas nakakatipid ka, mga gano'n. Ayun, medyo lumayo na ako dun sa ano, pero I hope naiintindihan mo yung sinasabi ko na parang
kung paano dun sa isang TV series lang na yung theme is applicable siya in the real world, gano'n, and as of now. Kasi parang ano din naman yun, eh, based, ano bang setting nun, 1800s. So, nasa Earth din naman sila. Hindi naman siya sci-fi, hindi siya fantasy. It's, um, anong tawag sa term na yun? Oh my God, baka batuhin ako ng mga TV fans dito, mga series fans. Ang tawag dun sa ano, parang historical sort of gano'n, nakalimutan ko yung term, sorry na. Ayun, so parang gusto ko explain na gano'n siya na yung isang TV series is 'wag mo siyang tingnan na 'wag mo siyang tingnan because you want the chika, the tsismis na, "Ay, ano nangyari? Ay, si ganito ay may karelasyon pala na ganitong character. Ay, si gano'n ay may relasyon pala sa ganitong character. Ay, si gano'n ay may gano'n pala." I mean, normal 'yun, meron talagang gano'n sa palabas. Pero kung mas mapanuri ka na nanonood ng TV series, maa-appreciate mo yung isang palabas kung ito ba ay nakaka-relate um, sa tunay na buhay, gano'n. Like kahit pa fantasy, 'di ba, Wheel of Time nga, eh, ito Wheel of Time lang, Wheel of Time. Bumili na ako ng libro ng Wheel of Time, pero hindi ito, malayo na 'to, book 3 na nga 'to, eh. Kasi nung pumunta ako ng fully book, marami ng fully book. Natutuwa ako at may bago uling bukas sa fully book, nandun siya sa may ano ba yun, nasa Glorietta, I think? Oo, may fully book na bagong bukas dun, ang laki, gano'n. Pero ito nabili ko 'to dun sa may ano, sa may One Ayala kasi naka 20% off siya nung time na yun. Yun nga lang, wala siya nung book 1 to ano, hindi sila kumpleto ng, anong tawag dito, hindi sila kumpleto ng books. So, ang meron lang is book 3 at saka yung, anong tawag dun, isang libro yun, eh, book 11 ata, Knife of Dreams, oo. So, naka 20% off siya, eh, naisip ko, since na-cancel ang Wheel of Time, ay please i-save niyo yung Wheel of Time, Apple. 'Yun, since, na-cancel yung Wheel of Time, ayun babasahin ko na lang gano'n. Kasi gusto ko yung palabas, ayun. Si gusto ko lang pala i-segue na meron akong libro, gano'n. Oo, kaya mabagal na naman ako magbasa, so matagal na naman 'to. Hindi, ang tawag dito, yun nga, yung Wheel of Time nga lang, 'di ba? Parang naiugnay ko pa yon sa ang tawag dito, kung paano tayo bilang tao na nakakapag-channel ng 'yan, nakapag-downloads ng mga ano 'yan, mga knowledge, 'di ba? So, parang gano'n siya. So yung sa Wheel of Time is nagcha-channel yung there are channelers. Hindi lang siya magic-magic lang, parang relatable siya in anong tawag dito, in real life na kasi yung mga ideas natin, 'di ba, nanggagaling din lang naman 'yan sa somewhere, gano'n. Parang naghahanap din lang yung idea, yung vision ng vessel, which is tayo bilang tao, and then alam mo 'yun, kailangan lang siya na mai-push and mai-manifest in real life at this time, 'di ba? Kaya bakit yung mga content halimbawa, bakit biglang sumisikat yung ibang content creator and then anong meron, gano'n, something na ano, kasi yung something na kakaiba na yon is meant to happen on this timeline. So, si content creator na yon ang nag-push, 'di ba? I mean, siya lang yung nakaisip, pinush na yon kahit cringe, kahit, um, basta naisip lang niya and then he or she publish it, gano'n. And nagkataon, marami natuwa, "Oh, this is something different," or "This is relatable," or "This is whatever," gano'n. So, sa kanya napunta, siya yung naging vessel nung knowledge. Oh, 'di ba? Siya yung nakapag-channel, ayun. Siya yung nakapag-channel nung vision, nung knowledge. Oh, 'di ba, pak. Ayun. So, in fairness natutuwa ako sa ganitong setup. Okey pala 'to, okey pala. Ngayon ko lang na-discover 'to, ganitong setup. Medyo mainit nga lang kasi walang aircon. Tatawagan ko na sila. Magpapalipat pa ba ako? Oh my God, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 6 hours kung lilipat ako ng ibang room. Hay, wala pa ring kuryente, o mo, umangat na naman yung ano, yung oh well, I don't want to ano, ayun. Oh, 'di ba, sa mga palabas lang na napapanood natin, I mean, babalikan ko yung part na nung sinabi ko kanina na ako sana ganito tayo gumawa ng teleserye. Kasi totoo naman, eh, 'di ba? I mean, eto, ayoko manood talaga nun sa mga ano, yung the usual na TV series natin. Kasi ano, eh, parang laging ano na lang, eh, pare-pareho na lang, eh, 'di ba? I mean, 'di ba, parang come on. Yun na din naman yung mga story noon pa. Parang tapos yung mga themes pa na pinipili nila is alam mo yun, yung basta makasigaw lang yung character, basta, "Ah! Ah! Ah!" Mahilig sila sa gano'n. Tapos as long as may magulo, yung may ano, parang manood ka na lang sana ng ano, ng mga pusang nag-aaway, 'di ba, mga aso nag-aaway, 'di ba? Pero alam mo yun, mas pinipili kasi ng mga tao yung gano'ng klase na palabas na as long as yung pagkakaintindi nila na lang drama is parang ano, parang sobrang theatrical na kailangan ano, parang ngumangawa na ano, kailangan you have to go through the mud para lang to call it drama, parang gano'n. Kasi 'pag again, yung Gilded Age, oo, panoorin mo yung Gilded Age. Drama siya na ang ganda ng pagkakagawa, eh. Walang walang overacting dun sa mga character. I mean, siyempre ano, yung setup lang dun is, 1800 sila, gano'n. Pero theme, yung tipong alam mo na halimbawa dalawang kontrabida, ay maso-spoil ko kasi, eh. Si Mrs. Russell saka si Lina Astor, gano'n. Oo, so parang ano, may isang part kasi dun na sinabi niya, iniimbitahan dun sa party. Sabi ni Lina Astor, parang tatagalogin ko na lang yung ano, sabi niya parang, "Hindi ka ba natatakot na" ay gusto ko kumarakter. Yun nga. "Hindi ka ba natatakot na na pagkatapos ng party na 'to sisirain kita?" Gano'n, oh, panoorin mo yung ano, gano'n-gano'n yun, tinagalog ko lang. "Hindi ka ba natatakot na 'pag natapos 'tong party na 'to sisirain kita?" Eto na, Mrs. Russell na, Mrs. Russell. Hindi ko naman natatagalogin, iniisip ko ini-imagine ko yung line and then tatagalogin ko. "Alam ko, pero alam ko hindi mo gagawin." Ah, alam ko, pero alam ko hindi mo gagawin. Ta's yung sabi ni ano, ni Lina, ay hindi ba, Mrs. Astor pa, "Alam ko, pero alam ko hindi mo gagawin, kasi magkapareho tayo." Magkapareho tayo? Magkapareho tayo? Ano kasunod ni Mrs. Astor ay Miss Russell dun? Parang, "Oo, magkapareho tayo, kung hahayaan pero kung hahayaan mo akong maging kaibigan, magiging mag-best friend tayo." Nakalimutan ko yung last na line, hindi ko matagalog ng ano, hindi ko ma-translate ng pero parang gano'n, para kung hahayaan mo ko makapasok sa buhay mo, magiging kaibigan mo ko, magiging magkaibigan tayo, gano'n. So, yun yung yun yung yun yung kind of drama na alam mong intense. I mean, come on, dalawa silang bida kontra bida, eh. Parang wasakan sila, pero subtle lang, 'di ba? Sosyal, classy, 'di ba? Alam mo hindi sila nagsiraan ng gown dun, 'di ba? Hindi sila naghilaan ng tiara dun sa eksena. Pero alam mo yung matindi yung ano, yung drama. I mean, sana ganun yung mga teleserye natin, 'di ba? Na
ang tawag dito, hindi mo kailangan magsigawan para lang, to call it drama. Parang more on may laman yung story. Mas alam mo yun, may sense, gano'n. So, kasi doon, siyempre, parang ine-expect kasi doon na parang kasi ayaw ayaw nga nilang papasukin si Mrs. ayaw ayaw nilang papasukin si Mrs. Russell sa society because of their, traditional, traditional na anong tawag dito? Yung beliefs nila kasi galing sa wala si Mrs. Astor galing sa wala si Mrs. Russell, and then lahat sila dun yung mga nasa upper class is parang they are there through centuries na parang they built up the city, and then galing sila sa mga prominent roots, gano'n. So yun, o 'di ba nakikita mo yung pattern dun na kung paano rin tayo gumalaw as society ngayon, 'di ba? Kung paano rin tayo humusga ng mga tao, 'di ba? Minsan meron tayong mga ine-expect na akala natin kasi dahil gano'n yung itsura niya, gano'n yung kulay ng balat niya, gano'n, akala mo expected mo na mahirap sila. Pero yun pala, mas mayaman pa pala sila kaysa sa'yo. Plastic pa yung laway ko. Ayun, 'di ba? 'Di ba parang gano'n? O 'di ano, okey, happy, 'di ba? Gano'n buhay. So parang ayun, sana makita mo 'yun 'pag nanonood ka ng mga TV series, gano'n. Especially yung mga, mga foreign na mga palabas, gano'n. Kasi, um, dun mo mapapansin na bakit siya maganda. Hindi siya maganda because alam mo 'yun, 'di ba madalas 'di ba, ayaw mo ng panoorin kasi parang puro usap lang. Ayun, i-tackle ko pa isang 'yun. Sagli i-tackle natin 'yan. Kasi madalas nabo-bore yung mga tao sa gano'n. Halimbawa, kasi kesyo hindi ko maintindihan, kesyo anong tawag dito, puro usap lang. Pero kasi yung mga stories na 'yun na mga puro usap lang, minsan kasi Nandun yung nandun yung laman nung kuwento, nandun yung kung saan mas relatable siya sa tunay na buhay. Kasi may subtitles naman, eh. I mean, again, hindi ko alam kung paano mo papanood yun. Yung mga pinapanood mo, hindi ko alam. Pero I hope na, there are subtitles, gano'n. So, when you read those or kung sanay ka na hindi mag-subtitles, much better, 'di ba? Mas maiintindihan mo kung ano yung pinaghuhugutan ng mga character dun sa story, gano'n. Hindi rin ako palanood nun ng TV para ano, kasi more on music lang ako, eh. Mga ano lang ako, 'di yan ba dati noon mga anime lang gano'n, mga anime gano'n, ta's music, ganyan. Ta's kung anik-anik lang sa YouTube, gano'n. Tapos nung na-realize ko, napansin ko na, oh, maganda pala manood nga ako ng mga TV series. Sobrang late ko na nun, gano'n. Ta's 'di pa ako nagbabasa ng libro, ganyan. Ta's na-realize ko na parang, oh my God, maganda pala sila. Medyo marami ako nami-miss out na mga bagay-bagay na ngayon nakikita ko na. Oh, 'di ba? Ayun, so paano ko e-endingan 'to? Again, buhay pa tayo as tao, 'di ba? Buhay tayo, 'di ba? Marami tayong oras. I mean, I know yung iba sasabihin nila, "Ang dami kong ano, marami akong" ay, tawag dito? Wala akong oras, wala akong panahon. Pero may panahon ka na mag-scroll sa phone. May panahon ka na manood ng kung ano-anong nonsense sa phone. Again, yung energy natin is i-divert natin, i-focus natin sa ibang bagay. Try to explore other things. Try to explore um those things that are not trendy pero may ano siya, may sense siya or may magagamit mo siya sa buhay, gano'n. Hindi lang siya basta basta chika lang, parang it's a masterpiece, gano'n, 'di ba? Ang daming content sa mundo, 'di ba? Pero kasi the reason why some people um seems intellectual and some people seems doesn't are not intellectual is because of what we consume,
'di ba? Magkaiba yung mga content na kino-consume nung um, mga taong intellectual dun sa mga taong hindi. And again, it doesn't mean na kailangan natin maglagay ng division, 'di ba? Why not? If you just accept na ano na, "Oh, kaya pala hindi ako maka-relate kasi hindi ko ma-gets." O di pag-aralan ko kung paano mag-English, 'di ba? Oh, mag-dictionary ka, meron ng mga translate-translate sa phone, 'di ba? Meron ng nata-translate yung mga lengguwahe, may mga dubbing na, why not? 'Di ba? Explore on that, 'di ba? I mean, marami pa tayong puwedeng matutunan, gano'n, na kahit yung tipong nagtatrabaho ka na gano'n, mare-realize mo na parang, "Oh my God, ngayon ko na nage-gets bakit nagbabasa ng libro yung iba kong mga ka-office mate. Bakit nagbabasa yung mga libro yung iba kong mga, ano ba yun, classmate way back in college, gano'n, or now, 'di ba? Kasi meron na ako ng ibang ano, eh, may mga iba akong nakikita na content sa TikTok na mga ito local din, mga Pilipino din na ano, alam mo yun, medyo nanghihinayang sila kasi ang mahal-mahal daw ng libro. Like actually ito, mahal din 'tong libro na 'to. Itong libro na 'to is 615. Isa lang 'to and discounted pa 'to. Kaya nila kaya ako bumili, gano'n. Pero kung bibilhin ko lahat ng libro dito is there may 14 books ang Wheel of Time. So, 615 times 14 mo, 'di ako magaling sa math. So yun, oh 'di ba ang mahal. So, pero ang maganda dito kasi is may alam mo yun, the young people and then siguro mga millennials din gano'n, you know, we explore, 'di ba? We we try to read books and yung iba siyempre nagbabasa na talaga sila. Pero like me na bagong pasok pa lang sa pagbabasa, gano'n. Bagong pasok pa lang dun sa pag-e-explore nung mga, alam mo yun, mga TV series na, magaganda, gano'n. 'Di ba? Hindi pa tapos ang lahat, gano'n. Parang buhay pa tayo. Parang ang dami nating araw, ang dami nating oras sa isang araw. We have 24 hours a day. Siyempre matulog ka, 'di ba? Gano'n. We have 24 hours a day and then we have, yeah, 7 days a week, a year, 'di ba? Nasaan ka na, 'di ba? Kung hindi mo kaya na gumawa ng mga masyadong malalaking goals, I mean, 'di ba, i-try lang natin sa sarili natin yung mga paunti-unting like ito, ako nagbabasa ako ng libro. So, 'di ba, kesa mag-endless mag-doom scroll ako na mag-doom scroll, which is sobrang nakaka-tempt everyday, 'di ba? 'Pag ano, 'pag lumalabas ako ngayon uupo ako sa cafe, 'yun, dala-dala ko lagi yung libro. Bumili pa ako ng bag actually, hindi ko lang nadala yung bag kasi nga umuulan, gano'n. Pero bumili pa talaga ako ng bag sa ano, yung sa Zara kasi may magandang bag sa Zara na leather siya. Nakuha ko siya ng sale. So, cutie, gano'n. Kasya yung book, gano'n. Kasya 'tong libro na 'to. And actually kasya din yung isang book na yung kay Robert Greene na pinakita ko before, yung Laws of Power, Keme. Ayun, kasya din siya do'n, gano'n. So yun, oh 'di ba? Nakaisang oras, feeling ko nakaisang oras ako. Yeah, kahit napatayan ako ng ilaw. Oh 'di ba? Oh, wala akong content pero nagkaroon ako ng content. Oh my God, universe, thank you so much. Ayun lang. Iisipan ko mamaya kung makakapaggawa pa ako ng isa pang video, gano'n. Pero tatawagan ko muna yung si kuya engineer, ay si ano, front desk muna to tell them na wala na namang kuryente. Hindi ko alam kung ililipat nila ako or what, pero ayun. I'm not this for me is ano naman, ay hindi naman hindi it doesn't mean na namatay yung kuryente is I'm going to leave, I'm going to leave a bad review, gano'n. Parang hindi naman. Parang wala naman nangyari sa'kin, gano'n. Madilim lang. Yeah, yeah, I know it's scary, gano'n. Siyempre kasi madilim kagabi, gano'n. Binubuhay ko na nga lang alam mo 'yun, kagabi, ginagawa ko binubuhay ko yung flashlight nitong ano, nitong phone. Parang buti na lang may battery pa yung phone kasi ganito, gaganto ko lang, oh, ayan, oh.
Buti na lang may flashlight ang phones natin, oh, 'di ba, innovation. Eh, kung tulog ako ta's bigla ako nagising, dilim. Oh, 'di ba? Pero nagulat talaga ako na bigla na lang namamatay yung ilaw, gano'n. Oh, well, 'yun lang. Check ko mamaya kung makakaisip ako. Sana makaisip ako ng isa pang content, hindi man ako lalabas. Wala kang balak lumabas. 'Yun lang. Have a great day. Goodbye.